So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 9, 2025. Day our devotion talks about paano ginagamit ng Diyos kahit kasamaan para sa kabutihan. So, our concept is all about primary cause. So, ang primary cause ay tumutukoy sa Diyos bilang pinakamataas, hindi nakikitang sanhi at tunay na may hawak ng lahat ng nangyayari. So, pinapakita nito ang kanyang ganap na kapangyarihan sa bawat pangyayari, walang bagay na nagaganap ng aksidente o wala sa kanyang kontrol. Bagamat gumagamit siya ng mga secondary causes, gaya ng tao, kalikasan o pangyayari, siya pa rin ang humahawak at umaayon ng lahat sa kanyang banal at marunong na kalooban. So, hindi ibig sabihin nito na tayo ay mga robot. Sa halip, ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang kasaysayan at ang ating buhay ay hawak ng isang tapat na Diyos na kumikilos para sa kanyang kawalhatian at ikabubuti. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 50, verse 20, ASND version. Masama ang layunin ninyo sa akin, pero mabuti ang layunin ng Diyos. Inilaan niya ang pangyayaring ito para iligtas ang buhay ng maraming tao, gaya ng nangyayari ngayon. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the primary cause of all things. So, siya yung nagplano at nagsasakatuparan ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. So, walang pangyayari, mabuti man o masama, dahil ang nangyayari na hindi niya pinahihintulutan para sa mas mataas na layunin. Second is God does not play dice or a game of chance. So, walang tsamba o aksidente sa Diyos dahil lahat ay tiyak at naayon sa kanyang plano. So, alam niya ang simula at katapusan ng lahat ng bagay. And lastly, God uses evil, suffering, even death for His purpose. So, kahit ang mga masakit at masamang bagay ay ginagamit ng Diyos upang magdala ng kabutihan at katuparan ng kanyang layunin. So, ginamit niya ang krus, isang kasamaan para sa pinakadakilang kaligtasan. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is rest in God's control. Nothing happens outside His plan. So, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan dahil alam natin may layunin ng Diyos. So, hindi kailanman nawawala sa kanyang kamay ang ating buhay. Second is rely in God's wisdom. So, even when life feels uncertain. So, kapag hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari, magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos. Siya ang nakakita ng buong larawan at alam niya kung ano ang pinakamainam para sa atin. And last is respond with worship. God is working all things for His glory. So, sa halip na magreklamo tayo, is piliin natin sumamba sa Diyos dahil alam natin kumikilos siya kahit sa mahirap na sitwasyon. So, ang ating pananampalataya ay tumitibay sa ganitong puso ng pagtsamba. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about how does knowing that God uses evil, suffering, and even death to accomplish His purpose strengthen our faith. So, para sa akin, ang kaalaman na kahit ang kasamaan, pagdurusa at kamatayan ay nagagamit ng Diyos para sa kanyang mabuting layunin, ay nagbibigay sa atin ng matatag na pananampalataya. So, pinapakita nito na wala talagang sayang sa lahat ng nangyari sa ating buhay. Maging ang pinakamadilim na sandali ay may kahulugan sa kanyang kamay or sa kamay ng Diyos. So, kapag naiintindihan natin ito, hindi tayo madaling matinag o mawala ng pag-asa dahil alam natin na may plano siya na mas mataas kaysa sa ating nakikita. So, tulad ni Jose sa Genesis chapter 50 verse 20, makikita rin natin balang araw na ang mga masamang nangyari ay ginamit ng Diyos upang magdala ng mas malaking kabutihan. So, ngayon naman po ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw, August 9. So, natutunan ko na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at walang nangyayari na wala sa kanyang plano. Kahit ang mga masakit at mahihirap na sitwasyon ay ginagamit niya para sa kanyang layunin at ating ikabubuti. So, sa aking buhay, pipiliin nating magtiwala at sumamba sa kanya kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari. So, dapat manatili tayong kumapit sa katotohanan ng hawak niya ang ating kinabukasan at lahat ng bagay ay kanyang pinagkaisa para sa kabutihan.